mga unang ambag ng mga scholar sa Muslim sa ekonomiya. Okay, may oras pa tayo. Mga unang ambag ng mga scholar na Muslim sa ekonomiya. Mga ambag po, ano po yung mga ambag ng mga scholar na mga Muslim? Ang mga scholar na Muslim noong unang panahon ay nagbigay na mahalagang ambag sa pag-aaral ng mga usaping pang-ekonomiya. Subalit, ang kanilang mga pag-aaral ay hindi pa nakapaloob sa isang hiwalay na agham na tinatawag sa economics o tinatawag na economics. Sa halip, ang mga ito ay kaakibat ng iba pang larangan tulad ng tafsir, pagpaliwanag ng Quran, hadith, no? Tradisyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fiqh, jurisprudence o batas Islamiko, kasaysayan. Halimbawa po niyan ya ikhwani wa akhawati, kapag nagsusulat ang isang faqih, jurist tungkol sa zakat, kasama na dito ang impluwensyang pang-ekonomiya nito kahit hindi siya nagsusulat ng economics sa modernong pagkakahulugan. Bakit kasama doon ang ekonomiya ay ang pinag-usapan doon ay zakat? Tafaddalu, barakallahu bikum. Discussion muna tayo dito, college degree. Mashallah. Tafaddalu. Bakit po napasama doon ang pang-ekonomiya, yung impluwensyang pang-ekonomiya sa zakat na yun ay hindi naman economics yung zakat, kundi fiqh po yun. Tafaddalu. Si Abu Yusuf, estudyante ni Abu Hanifa, hindi po siya economist, faqih. Bakit napasama may kitab siya na Al-Kharaj? Tafaddalu. Okay, ganito yan ya ikhwani wa akhawat. Busy pa Doc. Walang problema. Barakallahu fikum. Ano po ang makakasolusyon kapag may mangyari sa isang lugar, no? Yan po yung tinatawag na mushkilatul iktisadiyah. Mushkilatul iktisadiyah. Problema po sa iktisad. Ano po ang magsolusyon yan sa palagay ninyo? Sabi ni Keynes, sino? Kilala niyo si Keynes? No? At saka sa yung classic, no? School ng classic sa iktisad. Sabi nila ganito, bawal pumasok ang gobyerno sa muskila ng iktisad, for example, no? For example. So makukuha natin yan inshallah. Tuloy tayo, barakallahu fikum. Ang zakat po ay may connection sa ekonomiya, no? Barakallahu fikum. Okay. Papel po ni Ibn Khaldun dito niya, ikhwani wa akhawati, ay kinikilala isa sa mga pinaka-impluwensyang Muslim na scholar sa kanyang aklat na Al-Muqaddimah. Tinalakay niya ang malalim at may lohikal na pagsusuri ang mga maraming paksang pang-ekonomiya tulad ng presyo al-as'ar, salapi an-nuqud, supply at demand, al-ardi wal talab, division of labor, taksimul amal. Ngunit mahalagang pansinin na hindi pa rin niya ito inilagay sa ilalim ng isang independent ng agham, kundi isinama sa kanyang historical and sociological analysis. Hindi po kasama. Anong halimbawa niyan? Ang habang pinag-uusapan niya ang pag-angat at pagbagsak ng mga sibilisasyon, isinama niya ang epekto ng kalakalan, buwis at produksyon sa tibay ng mga lipunan. So, yan po kay Ibn Khaldun. So, inshallah, makukuha po natin ang mushkilatul iktisad. Kung may mushkila tayo kagaya sa Pilipinas, paano natin ihal yan? Paano natin solusyonan ang problema ng iktisad sa Pilipinas? Allahu Akbar. Ang Islam po, ang Islamic economics, no? Ay kaya niyang solusyonan ang problema diyan. Allahu Akbar. Okay. Ano naman ang sabi ng mga historiador ng economics, no? Sa mga historians ng mga economics, no? Ano ang sabi ng mga historiador ng economics? Ayon sa ilang manunulat sa History of Economic Thought,
Kung si Ibn Khaldun ay hiwalay na nagsulat lamang tungkol sa ekonomiya, maaari siyang ang kinilalang ama ng economics bago pa si Adam Smith. Do you agree? Tafadalo. My heart. Sino ba ang tunay na ama ng economics? Tafadalo. Si Adam Smith? Ayon po sa mga manunulat, no, kama yadhkuru ba'dul kuttab fi tarikhil fikriyah, nandiyan po sa harapan ninyo ang binabasa natin. Wa kama yadhkuru ba'dul kuttab fi tarikhil fi tarikhil fikri al-iktisadi fa inna Ibn Khaldun law fasala ardahu li araihi في النواحي الاقتصادية عن أرضه لآرائه في النواحي الأخرى لكان في تاريخ الفكر البشري هو 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 مؤسسة لعلم الاقتصاد. Ayon sa ilang manunulat po sa History of Economic Thought, kung si Ibn Khaldun ay hiwalay na nagsulat lamang tungkol sa ekonomiya, maaari siya ang kilalang ama ng economics bago pa si Adam Smith dahil po ang kanyang pagsusuri ay systematic at may analytical na pamamaraan. Ngunit dahil hinalo niya ito sa kasaysayan at lipunan, hindi siya nakilala bilang opisyal na ekonomista. Mara'yukum? Tafaddalu. Tama po ba yung sinabi ng kitab? Tafaddal, Sister Fatima. Yun nga po ang sa history niya, no, Ibn Khaldun is the father of economy. Opo. Pero yung Yun lang. kitab niya, halo-halo. Di ba? Yung kitab niya. Opo. Barakallahu fik, Sister Fatima. Okay. So ano po yung mga aplikasyon sa makabagong panahon natin ngayon? Sa pamahalaan po, ang pagsusuri ni Ibn Khaldun tungkol sa buwis at produksyon ay maaaring maging batayan para sa polisiya ng palisiya o polisiya, hindi po pulis, palisiya ng gobyerno ngayon. Halimbawa, kapag masyadong mataas ang buwis, humihina ang produksyon at kita ng estado. Tama, mali, Sister Fatima? Aha. Pag humihina po ang Kapag masyadong mataas ang buwis, humihina ang produksyon at kita ng estado. Opo, kasi mataas ang buwis, so mahihirapan ng ng publiko. Naam. Barakallahu fikum. Pampunod, mahirap talaga ang mushkilatul iktisad, for example. Okay. Sa negosyo po, example natin sa negosyo, ang kanyang konsepto ng division of labor ay makikita sa mga modernong pabrika at kumpanya kung saan bawat tao ay may espesyalisadong gawain. Khulasatul kalam huna, ang mga unang scholar po na Muslim ay nagtalakay ng ekonomiya bilang bahagi ng fiqh, tafsir, hadith, kasaysayan. Si Ibn Khaldun ang pinaka nanguna sa analytical na pagtingin sa ekonomiya. Kung hiwalay niyang isinulat ang mga ito, siya sana ang kinikilalang unang nagtatag ng agham ng economics sa buong mundo. So, ang pundasyon po ng Islamic economics ay makikita na sa mga klasikong scholar at si Ibn Khaldun ang pinakamalapit na may tuturing na unang ekonomista sa kaysaysayan ng sangkatauhan. Barakallahu bikum. Tafaddalu, khulasatul kalam. 1 minute lang. Bismillah. Ano yung natalakay natin? Kunin natin yung nasya tutatawarul ilmul iktisad. Bismillah. Oras pa tayo.